Nangangamba ang ilang eksperto na posibleng maapektuhan din ng oil spill ang Verde Island Passage na itinuturing na sentro ng marine biodiversity ng mundo. Pero sabi ng Coast Guard, sa tingin nila ay konti na lang naman ang tumatagas na langis. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pinakabagong pagtaya ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI, sa pagitan ng March 10 hanggang March 16, maaaring umabot ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Calapan, Oriental Mindoro, Verde Island sa Batangas at ilang pang bahagi ng baybayin ng Batangas. Dahil dun sa pagbagal ng hanging amihan, magpi-play ngayon ng mas malaking role yung ocean currents. So, ito ngayon yung magdidictate ng flow towards the Verde Island Passage. Ang nakababahala pa raw, bukod sa epekto sa kabuhayan ng mga residente at turismo, may panganib din sa pinakaiingatang Verde Island Passage o yung dagat sa pagitan ng Batangas at Mindoro na itinuturing na sentro ng marine biodiversity ng mundo. Ito ay important na breeding ground, nursery grounds and habitats of a lot of organisms. So down the line, maapektuhan of course yung ating food sources and that will lead to effect on the livelihood sources. Bukas daw ang Philippine Coast Guard sa abiso ng UPMSI. Pero sa tingin nila, konti lang ang tumatagas na langis at ang bultong karga nito ay pinaniniwala ang nasa loob pa ng barko. Sa mga imaheng ito na kuha ng National Mapping and Resource Information Authority, makikitang tila sarado pa raw ang mga tangke ng lumubog na barko. Hindi natin parang hindi pa talaga ma-confirm, Sandra, no? Kung ito yung industrial fuel oil. Sapagkat hindi nagtutuloy-tuloy yung bulwak niya. Sabi naman ni Batangas Governor Hermilando Mandanas, nakatutok daw sila mula pa nang nagsimula ang oil spill. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang pamahalaan lokal ng Calapan, Oriental Mindoro. Malapit sa Verde Island Passage ang Puerto Galera na sikat sa magagandang beach nito. Pero ang LGU, tiniyak na hindi sila apektado ng oil spill at handa pa rin daw silang tumanggap ng mga turista. Kaugnay naman sa lumubog na barko, sinabi ng may-ari nito na nakikipagtulungan sila sa national at local government para hindi na lumaki pa ang epekto ng oil spill. Kumukonsulta rin daw sila sa mga eksperto. Humihingi raw sila ng paumanhin sa epekto ng insidente sa kabuhayan at kalikasan. Aabisuhan daw nila ang mga apektado ng oil spill kung kailan magsasubmit ng kanilang claims. Pero sa ngayon daw, prioridad nila ang coastal cleanup. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.